So for your information, si Mocha Mocha Loan App is buhay pa. Yes po, nag-e-exist pa rin si Mocha Mocha Loan App, which is lagi ko siyang pinashare sa inyo. 2 years ago, ito yung kauna-unahan na isa siya sa mga loan app na na-feature ko dahil na-try ko talaga siya. Isa po ako sa mga nagbudol po ni Mocha Mocha time. Well, first time ko sa mga loan app that time. Then si Mocha Mocha pa yung na-encounter ko. Medyo nagka-trauma ako. Sabayan pa ng mga reviews. Grabe yung harassment kay Mocha Mocha. So wala pang due date, hinaharas ka pa rin. So grabe yung trauma ko. Kaya ang ginawa ko nung binayaran ko agad-agad. One day lang ata nung nakapag-loan ako. Binayaran ko agad-agad. Sinettle ko agad-agad. Kahit alam ko sa sarili ko, luging-lugi talaga ako. Dahil sa takot ko na ayoko maganon yung hinaharas yung mga contact list mo. So ganun daw si Mocha Mocha. Lagi na lang, hindi ko siya na-experience kasi nasettle ko agad yung account ko and then, yun nga, dinilit ko itong app ko na to. Kasi ayoko na ng gulo. Ayoko ng traumatic sa akin yung mga ganitong harassment ba. So after that po, no, ayoko na kay Mocha Mocha. Yun nga, kaya nga po dinilit ko siya. So it's been a year para makapag-update ulit ako dito kay Mocha Mocha. Kasi balita ko maganda daw ang services ay nagbago na raw si Mocha Mocha Loan App. Some of my viewer nagsasabi na review ko daw ulit. That's why po, nagkaroon ako ulit ng interest ito kay Mocha Mocha, which is, ayoko na talaga siya. As in, surang-sura na ako sa kanya. Actually, paulit-ulit na nawala ito sa Play Store and then bumabalik siya. And then this time daw po, ang laki daw po ng pinagbago ni Mocha Mocha. Totoo kaya? Kaya sa video na ito, i-share ko sa inyo kung ano nga ba ang meron kay Mocha Mocha Loan App. Is it a recommendable loan app na ba? Let us say kung ano meron sa Mocha Mocha, kung nagbago na ba talaga siya, anong pinagbago niya before sa ngayon. So pag-uusapan natin yan sa video na ito. Pupunta po tayo ngayon sa Google Play Store. I-download ulit natin siya and open natin. No? So, meron siyang 4.5 ratings and then meron siyang reviews na 486,000 po. Kaya anyways, meron siyang 5 million downloads. Sabi din naman kasi ang promotion nitong si Mocha Mocha. Kaya siguro talaga maraming naiingan nyo dito. Anyways, click natin tong install. And so, open po natin. No? So, ito yung bubungad agad sa atin. Yung kanilang personal data collection and disclosure policy. So, scroll down lang natin po yan. So, ayan po yung mga yan. Kailangan daw natin yan i-permit. Then after that po, click lang po natin tong check dito sa may baba about sa kanilang terms and conditions. Kasi kung hindi natin yan gawin, hindi tayo makakapag-proceed sa next step. And then we need to allow Mocha Mocha to take pictures and record video. The calendar naman, we need to allow. We need to allow also the SMS. And after that po, ito na po yung pinaka-dashboard po ni Mocha Mocha, which is nag-o-offer siya ng loan from 2,000 to 50,000 pesos. Kasi po, hindi ganito kalaki yung loan offer niya sa first loan ha. But anyways, natuwa naman ako this time kay Mocha Mocha, no? Kasi dito sa baba, makikita nyo yung kanilang mga legalities, kung sila ba ay registered, mga ganun po. So, like this one po. Dati pa naman, SEC-registered talaga si Mocha Mocha. And then, napansin ko, CIC accredited na rin pala siya. So, nagre-report, nagsasubmit na rin si Mocha Mocha sa CIC. So, grabe, level up si Mocha Mocha. So, nagbago nga si Mocha Mocha. And then, naka-register din po siya sa AMLC. And ang maganda po dito, naka-register din po si Mocha Mocha sa National Privacy Commission. Minsan sabi natin na data secured na ba yung ating privacy dito sa ating mga sinasubmit na info kay Mocha Mocha. Which is dati talaga, ito pinaka-worst talaga kay Mocha Mocha. Anyways, proceed tayo. So, click lang natin tong apply. Need to enter our mobile phone number here. Hindi pa ako magbabago ng phone number dito. Kung ano yung pinang-register ko noon, ito rin yung paparegister ko ngayon. Titingnan natin kung ma-detect nila yun. So, after this po, agree lang natin to. Then, next tayo. And we need to enter the 4-digit code na isa-send nila sa number natin. After that po, next tayo. So, dito po sa portion na ito, kukunin nila yung personal info natin, our basic information, of course, our address, legal status, mother's maiden full name, email address, then contactable time, and then Facebook account. Dati, wala tong Facebook account na to. Buti na lang optional siya. Kasi yung mga loan app na hihingi ng Facebook, and then kung hindi siya optional, medyo scary. Pag ganun, hindi ko na siya tinutuloy. Kasi possible kasi na if time comes, ipapahiya ka niya, ipopost ka niya. So, yun yung parang iniiwasan natin. Buti na lang optional siya. Of course, hindi natin yan pifill upan, no? After that po, dito sa baba, yung employment information natin. So, i-state lang natin kung employed tayo or not employed. Then, fill up natin yung mga details na yun. Then, after that po, click lang natin tong next. And then, next po is naghihingi sila dito ng ating guarantors or co-makers info. So, this time, dalawa po yung hinihingi nilang info. Dito po, dalawa lang talaga yung ilalagay ko. So, meron siyang optional kung you want to add a character reference. So, sino ba naman gusto mag-add ng character reference, diba? So, click lang po natin itong next. ID type na tayo. After this po, lalabas yung mga ID type
po. So, madaming pagpipilian dito. So, pumasa yung kanilang ID. So, halos lahat nandito. After this po, so, pipicturean po natin yung ating ID na pinili rito. Front and back, pipicturean po natin yan. The next step po is the withdrawal info. And meron tayong pagpipilian kung saan i-withdraw po yung pera. So, one is e-wallet and the other is online bank. So, ako kasi lagi akong e-wallet kapag mga ganitong loan up. After that po, click lang natin to sa baba yung use e-wallet. And then, magdadirect na po agad tayo sa dashboard niya, which is, meron po akong approve loan po dito na 7,000 pesos. So, alam nyo ba, nung first time akong nag-apply dito sa Mocha Mocha na nakapag-loan ako dito, ang first offer ko po noon is 4,660. Yan po yung offer ko noon. And nataas na to sa akin ha, sa first loan ko ulit dito sa Mocha Mocha. 7,000 ang first offer nila sa akin. So, by the way, napansin ko dito kay Mocha Mocha, nagbago yung format ng dashboard niya. Hindi po ganito yung format niya before. Kasi dati po, dalawa lang yung kanilang repayment period. 7 days plus 7 days, nagiging 14 days siya. So, this time yung loan term niya is parang kay Mabilis Cash na per term siya. So, pwede ako makabili ng loan term dito na 5 terms, 7 terms, siya ka 9 terms. And then, nakalagay po dito, last term will be waived if you repay the previous time on time. So, mawi-wave daw yung payment sa last term. So, let us see kung legit ba na mawi-wave. So, this time po, maglo-loan simulation tayo. So, isagad natin na 7,000 pesos ha. And then, pili natin yung 9 terms. Ito yung pinakamahabang terms nila. And then, click natin tong first repayment. So, sabi po kanina na mawi-wave daw yung last term kapag on time yung payment natin. So, dito sa schedule 9, so, zero fees po tayo sa principal, pero meron tayong babayaran na interest. Meron pa rin po tayong babayaran sa last term na interest. So, by the way, kung makikita nyo yung trend dito, no, sa schedule 1 ko po, ito po yung first term ko po. Magbabay daw po ako sa September 19, which is September 4 po ngayon. So, sabihin po, every 15 days. So, per term po niya is 15 days. So, lumalabas po itong 9 terms po dahil 15 days per term po. So, lumalabas po 4 months and a half ang kanyang loan term, which is talagang sobrang nagbago si Mocha Mocha. Hindi talaga siya ganito. So, mahaba na ang kanyang payment terms. This time, kukumpitin natin yung kanyang interest rate ha. Kung magkano talaga ang pinaka-interest rate ni Mocha Mocha. Plus lang natin tong mga interest rate niya dito na 525 daw hanggang 8 terms niya. And then sa last term niya, 350 pesos na lang. Plus to 4,550. Ang abutin po ng interest sa loob po ng 9 terms or 4 months and a half. Kukunin po natin yung interest ha. Divide lang po natin sa loan amount natin na 7,000 pesos percent. So, ang kabuoang interest rate po nila sa atin sa loob po ng 4 months and a half is 65%. Kalma ha, 4 months naman yun. 4.5 month naman yun, no? So, kalma lang tayo. So, anyways, i-divide lang natin to sa 4 months and a half, no? Titingnan natin kung magkano po yung kanyang interest rate per month. Ang kanyang interest rate po is 14.44. So, bumaba siya ng bongga. So, as far as I know po kasi, parang nare-required na yung mga online loan apps ha. So, according to my source, nagbaba yung memo ang BSP regarding sa mga online loan apps na up to 15% lang na legal interest rate talaga. This is applicable sa mga online loan apps. Kaya kung napapansin nyo sa mga loan apps ngayon na dati pagkatataas ng mga interest, kung napapansin nyo, nagsisibabaan talaga sila. Ay yung iba nagpapantay-pantayan na lang. Like si One Hand, si Tala, si Peso Ready, si OLP, and then madami pang iba. Dito naman si Mocha Mocha ngayon, naka-align na talaga siya. So, legit na ba talaga itong si Mocha Mocha? Sure na ba talaga yung legalities nito? Alam nyo ba dati, share ko lang nga, meron ako loan amount na 4,660 and then ayan po yung fees niya. And then payable lang po siya for 14 days. So, weekly tayo magbabayad dyan. Pero kung makikita nyo po dyan yung breakdown ng payment niya, meron siyang interest charge, meron pa siyang service fee. Kung makikita nyo po yung mga fees ko dyan, lahat po yan, yung total fees ko po dyan, ibabawas yan sa loan amount ko na 4,660. So, ito na lang po ang matatanggap ko, no, 2,848. Bali, ang kabuuang interest rate sa 38.88%. Grabe, no? Sa 14 days yon. So, as Mocha Mocha before. By the way, balik po tayo sa dashboard ni Mocha Mocha. Anyways, for your information, before, no, allergic ako dito sa submit portion ni Mocha Mocha sa dating app. Kasi once na kinlik mo yung submit, agad-agad disbursement na po yun. Wala nang mga kuskus balungos. Once na kinlik natin tong submit portion na ito sa baba, agad-agad disbursement na po yun kasi meron na silang withdrawal method sa atin. Nagsabit na tayo ng e-wallet as form of disbursement method. I don't know kung nagbago siya ngayon, kung may mga bago pang process siya. Pero dahil ayoko naman mag-loan, no, so sinilip ko lang itong si Mocha Mocha. Tinignan ko lang
kung may pagbabago. Legit nga. Gumanda, naging better po itong si Mocha Mocha compared before. So, though mataas pa rin naman itong interest rate niya na 14%, unlike Bilis na 4%, unlike sa other loan apps na meron 2%, 3%, 5%, 6%, so mas mababa pa rin talaga yun. Mababa pa rin naman talaga yung mga interest rate na yan compared dito na 14%, but mas quiet okay siya than before. So, by the way po, sa bagong update ngayon ni Mocha Mocha, na for sure buo natin matatanggap yung niloan natin unlike before. Sino nang nakapag-try sa inyo? So, panay pa rin ba ang tawag nila? So, nakakaranas ba kayo currently ngayon ng harassment kay Mocha Mocha? So, let me know your thought or your experience at the comment section. So, anyways, mag-update na lang po ako sa inyo sa mga bagong changes dito sa Mocha Mocha loan app. So, anyways, kung meron kayong mga loan apps na gusto nyong i-update natin or i-review ko para sa inyo, let me know in the comment section. So, malay mo, ma-feature din natin. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe, and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you for watching this video. Bye!